mainit na balita ngayong tanghali. Supplemental impeachment complaint inihain na ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano laban kay Pangulong Duterte dahil sa hindi pag-aksyon nito sa issue ng Benham Rice at West Philippine Sea. Government Peace Panel tumulak na sa the Netherlands para sa ika-4 na round ng peace talks sa National Democratic Front. Sa susunod na linggo, bilateral ceasefire at usapin sa pagkolekta ng revolutionary taxes ng NPA kabilang sa tatalakayin. Mga Pilipino at iba pa mga undocumented foreign workers sa Saudi Arabia nagsubmit na ng aplikasyon para sa amnesty program ng pamahalaan. Grupong kadamay, hiniling sa National Housing Authority na ibigyan na ng libre ang inukupan nilang mga bahay sa Pandi, Bulacan. LTFRB, sinimulan na ang pagproseso ng special permits para sa mga bus na babiyahe sa mga lalawigan ngayong long holiday. At serbisyong kasangbahay, kinilala bilang Best Public Service Program sa 12 National Product Quality Excellence Awards. Magandang tanghali, naghain ng supplemental impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte si Magdalo Party List Representative Gary Alejano sa House of Representatives. Para sa karagdagang detalye, nasa telepono ang ating correspondent na si Nel Maribuhok live mula sa House of Representatives. Nel? Floor betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution at committed high crimes pa rin na nakapaloob sa ikalawang bahagi ng impeachment complaint ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Alejano, wala umanong aksyon si Pangulong Duterte sa Benham Rice at usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ang tingnan ho natin kasama yung Benham Rice, the Panatag Shoal, and the foreign policy as a whole ni Pangulong Duterte. That is betrayal to public trust. Binaliwala umano ng Pangulo ang naging desisyon ng United Nations Permanent Court of Arbitration noong July 2016 na pumapabor sa Pilipinas sa usapin ng teritoryo sa China. Inilahad rin ni Congressman Alejano sa kanyang complaint affidavit ang tungkol sa ginawang pakikipagkaibigan ni Pangulong Duterte sa China kung saan nalalagay na umano sa alanganin ang ating national interest gayon din ang national security ng Pilipinas. Floor. Maraming salamat sa Nel Maribuhok, nag-ulat mula sa House of Representatives. Isinalang na sa Senado ang pagtalakay sa panukalang pagbuo ng Benham Rice Development Authority. Kaugnay ito ng pagkadiskubre na mayaman sa natural gas ang Benham Rice. May report si Aga Kakbay. Muling nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian sa mga kapwa nito mambabatas na aksyonan na ang panukalang pagkakaroon ng Benham Rice Development Authority. Nakapaloob sa Senate Bill 312 o Benham Rice Development Authority Act na isinusulong ni Senator Sani Angara, ang BRDA at ang National Economic Development Authority o NEDA ang mangunguna sa gagawing pagsasaliksik at pag-aaral sa mga yamang dagat ng Benham Rice. The truth of the matter is, at this point, the data needed to make definitive conclusions about the development potential of the region simply does not exist yet. This glaring weakness is the most immediate issue that must be addressed by any legislation which seeks to develop the Benham Rice. Ayon kay UP Professor Gabriel Pamintuan Jr., mahalaga na tuklasin na ng pamahalaan kung anong mga depositong mineral ang nasa ilalim nito. Isa sa natitiyak ni Pamintuan ay may natural gas sa Benham Rice. The gas is trapped in ice. How do you know that there's ice in that? There's gas in that ice? Pwede mo, harvest mo yan, barena, drill it out, para siyang snowball or ice na puti siya. Sindihan mo, liliyab. Samantala, wala namang nakikitang banta ng pag-angkin mula sa anumang bansa si National Security Advisor Hermogenes Esperon sa ngayon. Ngunit iminungkahi nito na gumawa ng matibay na hakbang ang pamahalaan sa claim nito sa Benham Rice. I think we are also aware of the pronouncements of the Department of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs of China, saying that they recognize our sovereign rights over the Benham Rice. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.
Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mananatiling malapit na kaalyado ng Pilipinas ang Estados Unidos sa kabila ng bumubuting relasyon ng bansa sa China. May report si Rosalie Cos. Muling ipinagmalaki ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pakinabang ng Pilipinas sa pakikipagmabutihan nito sa China sa usaping pang-ekonomiya nang pangunahan nito ang People's Day celebration sa Socorro Oriental, Mindoro kahapon. Bagaman itinuturing na tapat na kaibigan ng Pangulo si Chinese President Xi Jinping at mga mamamayan nito, hindi ito nangangahulugan ng pagkalas ng bansa sa pakikipag-alyansa sa Estados Unidos ayon sa Pangulo. But we remain friends with America, what I'm chartering in your course. Kaya ngayon bilisan ninyo, we are at our best level of friendship with China after I went there. Inihayag din ng Pangulo na tinanong niya ng personal si U.S. Ambassador to the Philippines Sung Kim kung bakit hindi pinigilan sa umpisa ng Amerika ang ginagawang artificial island ng China sa South China Sea. Why did you not send the armada of the 7th Fleet which is stationed there in the Pacific? Because there is another set of law which says you cannot build man-made structures dyan sa high seas. May ambassador, alam mo, hindi assignment ko yung noon. Assignment ko yung kababayan niyang, hindi niya, kadugo niya si North, yung si presidente ng North Korea. Samantala, bagaman mabuti na ang trade at investment cooperation ng Pilipinas at China, nilinaw ni Pangulong Duterte na wala itong balak na isuko ang anumang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Ipinahayag ni Presidential Peace Advisor Silvestre Bello III na pinayagan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatuloy ng peace talks ng pamahalaan at ng National Democratic Front of the Philippines na walang hinihinging kondisyon. May report si Mirasol Abogadil. Tutulak na patungong the Netherlands ngayong araw ang ilan sa mga bumubuo ng Government Peace Panel sa pangunguna ng chairman nito na si Labor Secretary Silvestre Bello III. Kinumpirma ng kalihim na nakausap na nila ni Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Doreza si Pangulong Rodrigo Duterte. Kami may mga guidelines ng peace. So yun ang aming talaga sa venue ng fourth-round of the formal peace talks. Wala naman siyang kondisyon at ang kanyang instruction. Ang kumbaga sa guide sa amin. Sisimulan ang ika-4 na round ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at Communist Party of the Philippines o CPP sa April 2 at magtatapos sa April 6 sa Norwich, the Netherlands. Ayon kay Secretary Bello, pangunahing tatalakayin dito ang bilateral ceasefire agreement na inaasahang malalagdaan na sa oras na magkasundo ang magkabilang panig. Isa sa kontrobersyal na nakapaloob dito ay ang issue sa pagkolekta ng revolutionary taxes. Yung issue ng collection of revolutionary taxes. Yun, medyo sensitibo yun. At masalimuot, kaya maaaring yan doon kayo magtadala ng diskusyon. Ang posisyon ng gobyerno dyan ay dapat hinto. Siyempre sa kanila naman sasabihin nila na pag hininto namin yan, paano pa namin pakakainin yung pwersa namin? Di hahanap kayo ng other sources. Kasi realidad naman yan na hindi mo naman pwedeng tutunin yung kanilang pwersa. Baka dyan papasok yung socio-economic reforms and programs. Sa ika-4 na round ng peace talks, inaasahang tatapusin na rin ang pagtalakay sa KASER o ang Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms. Nakapaloob naman dito ang usapin sa genuine land reforms, social justice, national industrialization at independence of foreign policy. Dagdag pa ni Secretary Bello, ang Comprehensive Agreement on Political and Constitutional Reforms at ang End of Hostilities and the Disposition of Forces na natitirang substantive agenda para sa final peace deal ay tatalakay na lamang sa susunod na round ng formal peace talks. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Nanawagan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa New People's Army na magbababa ng kanilang armas at makisa sa isinusulong na tigil putukan ng pamahalaan.
Ginawa ng AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla ang panawagan kahapon sa anibersaryo ng pagkakatatag ng New People's Army. May-report si Leslie Longbowen. Inunita kahapon ng New People's Army ang kanilang ika-48 anibersaryo. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, magandang gamitin ng grupo ang pagkakataong ito upang ipakita ang kanilang sinseridad na makiisa sa pamahalaan. Baba nila ang kanilang armas at makilahok sa ating pamahalaan at saka sa ating buong bayan upang isulong natin ang pag-unlad ng ating bansa. Sa pahayag naman ng founder ng Communist Party of the Philippines na si Jose Maria Sison, sinabi nitong bukas sila sa pakikipagkasundo sa pamahalaan. Gayunman, handa silang ikuyom ang kanilang mga kamay sakaling sila'y biguin ng mga mapagsamantala. Na tayong makipagkasundo sa kabilang panig tungkol sa mga batayang reforma sa lipunan, ekonomiya at politika para magkaroon ng batayan ang makatarungan at matibay na kapayapaan. Handa rin natin ipagpatuloy ang digmang bayan kung bibiguin tayo ng mga ape at mapagsamantala. Ayon naman kay AFP spokesperson Padilla, mahalagang mapatunayan ng mga rebelde na ang kanilang layunin ay sa ikabubuti ng mamamayan. Kung tunay nga silang nagmamahal sa bayan at tunay na nagmamalasakit para sa ating mga kababayan, importante na maliwanag na ang kanilang adhikain ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Subalit, hindi naman po yan na nakikita natin. Tiniyak rin ng AFP na nananatili silang nakaalerto sa mga posibleng pag-atake ng grupo. Nakatakdang magsimula muli ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga rebeldeng grupo sa Abril. Ngunit bago ito, nauna nang ipinahayag ng CPP, NPA, NDFP na magdedeklara ito ng ceasefire bago magmarso at 31. Magugunitang nasuspindi ang peace talks noong Pebrero matapos umanong atakihin at patayin ng NPA ang ilang sundalo. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Tiwala ang Bangsamoro Transition Commission na matatapos nito ang pagbalangkas sa bagong proposed Bangsamoro Basic Law sa Mayo. Narito ang report ni Victor Cosare. Ipinagdiriwang ngayong buwan ang ikatlong taon mula nang malagdaan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ito ang kasunduan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front para sa pagtatatag ng panibagong Bangsamoro Autonomous Government. Kumpiyansa ang bagong 21-member Bangsamoro Transition Commission na matatapos nila sa Mayo ang pagbalangkas sa bagong proposed Bangsamoro Basic Law. We have our staffing, we have a lawyer, a legal assistant, a peace officer. So we have the armas in terms of providing us the necessary tools, the research and resources. By June, that should be filed in Congress so that the President can certify that as urgent by July when he makes his State of the Nation address. Ayon kay BTC Chairman at MILF Vice Chairman for Political Affairs, Ghazali Jaafar, hindi malulutas ang kaguluhan sa Mindanao kung hindi maibibigay ang isang Bangsamoro government. Wag po nilang pag-iisipin na kasi nabigyan sila ng mga siblings, mga tractor, happy na sila. Magiging happy lang yan kapag nandyan na yung government, Bangsamoro government. We will continue to assert our rights. Continuous assertion. We never spoke about going to war. Samantala, hindi naman ikinababahala ng MILF at ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ang hindi pagsali ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari sa pagbalangkas ng BBL. Kumpiyansa ang Moro Islamic Liberation Front na maipapasa ang Bangsamoro Basic Law sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte na isa ring Mindanaoan. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Nagrally sa harapan ng Sandigan Bayan ang mga sumusuporta sa Morong 43. At para sa detalye ng ulat na yan, nasa linya ang ating correspondent na si Monokson mula sa Sandigan Bayan. Magandang tanghali sa iyo, Mon. Yes, Wyla, isang kilos protesta ang isinagawa ng Justice for the Morong 43 Alliance sa harapan ng tanggapan ng Sandigan Bayan. Nais na mga ito ang mabilis na resolusyon ng mga kaso ng Morong 43. Ang Morong 43 ay ang 43 mga health worker na inaresto dahil na pagkamalang miyembro ng New People's Army sa Morong Rizal noong 2010. Taong 2015, nang inalis ng ombudsman si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, General Delfin Bangit, General Victor Ibrado at dating National Defense Secretary Norberto Gonzales sa mga dapat kasuhan. 8 sundalo at 2 pulis lamang ang nakasuhan dahil sa paglabag sa karapatan ng mga inaresto at nakulong ng mga health worker.
Ayon sa mga supporter, hindi dapat naalis sa mga dapat kasuhan sina Arroyo at mga opisyal ng AFP dahil imposible na wala o manong alam ang mga ito. Sa ngayon ay pending pa sa Supreme Court ang apela ng grupo na isama sa kaso sina Ginang Arroyo. Masaya naman ang mga supporter na kahit papaano ay umuusad na ang kaso ng Morong 43. Ngayong araw sanang arraignment ng mga opisyal ng AFP na nakasuhan, subalit pinagpaliban ito ng korte sa May 24 dahil sa nakabinding mga mosyon. Yan ang latest. Balik sa iyo, Wayla. Maraming salamat sa iyo, Monokson, live mula sa Sandigan Bayan. Sa iba pang balita, nagsimula ng magsumite ang mga overseas Filipino workers o OFWs ng aplikasyon para sa amnesty program ng Saudi Arabia government. May report si Jude Abarquez. Formal nang binuksan ng pamahalaan ng Saudi Arabia ang aplikasyon para sa mga undocumented foreign workers na nagnanais makakuha ng amnestiya sa pamahalaan. Ito ay matapos lagdaan ni King Salman ang kautusan na nagbibigay ng 70 araw na palugit sa mga illegal workers upang asikasuhin ang kanilang papeles. Ito na lang po ang pinaka madaling paraan para makauwi na. Yun po ay kung loloobin ng Diyos na ako'y mapapasama sa mga kwalipikadong makikinabang po sa programang amnestiya na ibinigay po ng Saudi government. Meron na tayong madadala na mahigit 200 sa mga kababayan natin para sila yung unang isasalang natin for the amnesty. So tuloy-tuloy yan, nagagawin natin mula kahapon. Sakop ng amnestiya ang mga overstayer, ang may hawak ng Hajj, Umrah at visit visa lamang, ang mga tumakas sa kanilang mga employer at ang may expired na ikama. Basta't wala silang anumang utang o kaso sa pulisya. Nagbukas ang aplikasyon ang 29 ng Marso at magtatapos hanggang sa buwan ng Hunyo. So nananawagan po ako sa lahat ng kababayan natin dito sa Jeddah at sa western region ng Saudi Arabia na samantalahin ho natin itong pagkakataon, itong 3 buwan na binigay sa atin ng Saudi government at ng hari na makauwi tayo ng maayos. Alalahanin po natin, wala pong penalties ito. Sa lahat, bawat step po ng procedure, wala pong bayad ito. Jude Abarquez, UNTV News and Rescue, Riyadh, Saudi Arabia. Susunod, umano'y nangikil sa basketball star na si Kiefer Ravena. Arestado sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group. Grupong kadamay, nais na ibigay na lamang sa kanila ng NHA ng libre ang inukupan nilang mga bahay sa Pandi, Bulacan. At LTFRB, inaprubahan na ang special permits para sa mga bus na biyaheng probinsya ngayong long holiday. Pinoproseso na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga special permits na mga bus na bibiyahe sa mga probinsya sa Lenten season. May report si Nel Mariboho. Mahigit 1,600 units na public utility vehicles na nabigyan na ng special permit ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board sa nakalipas na 3 linggo. Ito ay bilang paghahanda sa mahabang bakasyon ngayong Abril. For the local or intra-regional routes, the regional offices would process these special permits. Samantala, natapos na noong March 27 ang 11-day exploration ng House Committee on Transportation. Dito natuklasan ng komite na malaki pa ang kakulangan sa transportasyon sa mga probinsya. Hindi rin anya maayos sa mga palikuran sa ilang bus terminal. In order to entice local and foreign tourists to go around the Philippines, ang unang tatanungin nila may mga connection ba? Pagdating namin sa airport, pagdating namin sa seaport, may nakaabang ba doon, papunta doon sa destination namin? Tiniyak naman ng LTFRB na patuloy silang magbibigay ng paalala sa mga obligasyon ng mga bus company at operator. Kung hindi malinis yung mga CR o walang yung mga breastfeeding rooms, for example, that they need to and or sufficient chairs for their passengers, we will have to take them into account or call their attention. Pinuna rin ni Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. ang pakikitungo ng ilang tauhan ng mga paliparan sa mga pasahero. If you are aware, ang daming masusungit na tao sa airport. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, House of Representatives.
Mahigit 6,000 unit ng solar-powered vehicles ang ilalabas ngayong taon ng pamahalaan bilang bahagi ng jeepney modernization program nito sa buong bansa. May report si Joan Nano. Handang mamuhunan ng halos 4 na bilyong piso ang isang Australian-based technology company sa paggamit sa bansa ng solar-powered jeepney at electronic tricycles. Bahagi ito ng plano ng pamahalaan na palitan na ang mga lumang jeepney o ang jeepney modernization program. Ang charging niya, since may solar siya, it continues to charge, no? Lalo na in daytime. Pag nakastuck ka ng traffic, hindi ka kumukonsumo bagkos sa nagcha-charge pa. Nagcha-charge ng tama. Nagcha-charge pa yung battery mo. Maaari ring i-charge sa kuryente ang baterya nito. Kapag fully charged na, kaya nitong tumakbo ng hanggang 120 kilometers. 20 hanggang 25 pasahero ang kayang isakay ng isang solar-powered jeep, habang 6 naman sa e-tricycle. Kung ikukumpara natin dun sa normal na jeep na ating sinasakyan sa ngayon, so makikita natin meron 2 aircon nito. Meron din siyang 20 maliliit na electric fan para hindi mainitan yung mga pasaherong sasakay dito. At bukod pa riyan, meron din tong sariling TV. Ito. So para naman doon sa mga pasahero na malulobat yung kanilang mga gadget, ay pwede rin silang makapag-charge habang sila ay bumabiyahe dahil meron itong USB port. At dahil nga ito ay hindi gumagamit ng krudo at ito ay gumagamit ng kuryente, makatutulong ito para mabawasan ang polusyon dito sa Metro Manila. Looking on all the jeepney, it's beautiful tradition, but lots of pollution. As you know, in China, 2 million people every year dying only from pollution, and we don't want that to happen over here. Ang bawat jeep ay nagkakahalaga ng 1.3 hanggang 1.6 million pesos, habang nasa 420,000 naman ang e-tricycle. Pero ayon sa kumpanya, maaari rin nila itong ibigay ng libre sa mga jeepney at tricycle operator. Pwede namin ibigay din ng libre sa transport group na may existing franchise, as long as they form themselves into a cooperative, and then they have to manage the business and make it run 365 days a year. Target ng kumpanya na maipamahagi ng libre ang nasa 1,300 units ng solar jeep at 5,000 unit ng e-tricycle ngayong taon. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Las Piñas City. Hiniling ng kadamay na ibigay ng libre sa kanila ng National Housing Authority o NHA ang mga inokupahang bahay dahil karamihan sa kanilang miyembro ay walang permanenteng trabaho. May report si Mirasol Abogadil. Walang kakayahan ang grupong Kalipunang Damayang Mahihirap o Kadamay na magbayad para magkaroon ng sariling bahay. Ito ang iginiit ng grupo sa National Housing Authority. Ayon kay Beth Guerrero, karamihan sa kanilang mga miyembro na umuukupa sa mga pabahay sa Bulacan ay walang permanenteng trabaho. Saan ka nang babay? Kaya po ang laban Nilinaw din ni Anak Pawis Representative Ariel Casilao na hindi pa napag-uusapan ng NHA at Kadamay ang tungkol dito. Hindi pa naman po yan napag-uusapan doon sa dialogue dahil hindi pa umaabot sa punto ng recognition dahil nasa profiling and validation pa nga. Pero sinasabi ng Kadamay, i-gigiit nila ang libre at pangmasa. Sakali namang kailangang magbayad, may ilang kondisyon ang grupo. Mataas po ang 200 pesos a month na bayad sa bahay. Hindi kakayanin ng mga maralita kagaya namin. Kung 100? Siguro kung 100, talagang mapagtabi-tabihan yan. Kaya depende nga yan sa usap. Kung anong mapagkasunduan, ayun ang masusunod. Noong Martes, sinimulan na ng NHA ang pagbibilang sa mga umuukupa sa mga pabahay sa Pandibulacan. Tinutukoy na rin ng ahensya kung sino ang mga pamilyang kwalipikadong tumanggap ng pabahay. Ang mga kwalipikado lamang ay ang mga sumusunod. Walang tunay na tirahan, hindi pa napagkakalooban ng pabahay sa programa ng gobyerno at may valid ID. Ginagawa naman ang paraan ng problema sa identification cards ng ilang miyembro ng Kadamay. Sinabi ng Kadamay, mayroon po kaming Kadamay ID na registered. Pwede na po ba ito? Ang banggit ng NHA, so pwede yan, pero with ng certification either ng PSWD. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines.
Naniniwala ang Department of Agriculture na malaki ang may tutulong ng Philippine Rice Information System Project o PRISM upang maiwasan ang pagkasira ng kanilang mga pananim ng kalamidad. May report si Ray Pelayo. Malaki ang maitutulong ng Philippine Rice Information System Project o PRISM sa pagpaplano ng Department of Agriculture. Layo ng PRISM na mangalap ng impormasyon sa mga palayan at tukuyin ang mga kakulangan upang matulungan ang mga stakeholder gaya ng magsasaka. Ayon kay IRRI Deputy Director Bruce Tolentino, ginagamitan ito ng satellite technology para makita kung anong klase at gaano karami ang pananim sa bansa. Minsan na niya itong nasubukan nang manalasa ang bagyong Lando sa bansa noong 2015. Malaki yung damage for Typhoon Lando. And within 1 week of the typhoon, we were able to present estimates of the damage to the Department of Agriculture. Ayon naman kay Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan, magiging giya din ang PRISM sa mga magsasaka. Maaari itong makapamili kung anong binhi ang dapat itanim sa pamamagitan ng impormasyong manggagaling sa PRISM. Meron po siyang computation like magkano ang kikitahin. So may magiging basya ng farmers na dito ba ako tataya o baka naman may iba akong dapat tayaan. Popondohan ang PRISM ng 25 to 30 million pesos sa taong 2018. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinahayag ng Malacanang na walang epekto sa karapatang bumoto ng mga mamamayan ang pagpapaliban sa barangay elections at ang panukalang pagtatalaga ng barangay officials. At para sa detalye ng ulat, nasa linya ng ating telepono ang ating correspondent na si Rosalie Coz mula sa Malacanang. Go ahead, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Wayla. May kalimtulad ng pangyayari at legal nang naisagawa ng nakalipas na administrasyon ang panukala ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagpapaliban ng barangay elections ngayong taon at pagtatalaga nito ng barangay officials. Kaya hindi labag sa karapatang makaboto ng mga mamamayan ang panukala ng Pangulo at hindi rin ito dahilan upang di sila makapagparehistro, ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Ibinigay na halimbawa ng tagapagsalita ang pagpapaliban ng eleksyon noong 2012 sa 2013 sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM upang makasunod sa Election Synchronization Law at maipatupad ang reforma sa rehiyon. Dito itinalaga ni dating Pangulong Noynoy Aquino si Mujib Hataman bilang OIC Regional Governor at Bainon Caron bilang OIC Vice Governor. Gayunman, sinabi rin ni Abella na kinakailangan munang maipasa ang batas upang maipatupad ang panukala ni Pangulong Duterte at iginagalang ng punong ehekutibo ang pagiging bukod na sangay ng Kongreso. Nais ng Pangulong ipagpaliban ng eleksyon sa barangay upang matiyak na hindi mga sangkot sa operasyon ng ilegal na droga ang mga mailuluklok sa pwesto. Balik sa iyo, Wayla. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Coz, live mula sa Malacanang. Walang nakikitang problema si Solicitor General Jose Calida sa panukalang ilipat sa kanyang tanggapan ang paghahabol sa umano'y nakaw na yaman ng mga Marcos. May report si Roderick Mendoza. Isinusulong ngayon sa Kongreso ang panukalang ilipat sa opisina ng Solicitor General ang paghahabol sa mga nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Sa kasalukuyan, mandato ito ng Presidential Commission on Good Government. Ngunit ang OSG pa rin ang kumakatawan sa gobyerno pagdating sa mga kaso. Mismong si House Speaker Pantaleon Alvarez ang nagsusulong na buwagin na ang PCGG at ipaubaya na lamang sa OSG ang pagbawi sa mga nakaw na yaman. Sabi ni Soljan Jose Calida, nasa kapangyarihan ng Kongreso na gawin ito. That is the prerogative of Congress. They enact the laws. Kami naman, we will implement the law if it is passed. Wala rin anyang problema dito kahit nakilala siyang taga-suporta ng mga Marcos. Magugunit ang isa si Calida sa mga nagsulong ng tambalang Duterte Marcos noong nakaraang halalan. I am now a government official. Yung elections before has no more bearing on my duty as a government official. So it doesn't matter to me. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Arestado na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang nangikil sa basketball star na si Kiefer Rivera. Kinilala ang suspect na si Christopher Monico, 22 anyos at nagtatrabaho sa isang bangko. Ayon sa PNP Cybercrime Group, humingi sinang kay Rivera ng 50,000 pesos kapalit ng pagtuturo kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng photo scandal ng basketballista. At sa pagkakalagip kay Nang, umaasa si Rivera na matitigil na ang harassment at pambablackmail sa kanya.
sa sampahan ng suspect ng kasong robbery at extortion. Mahigit 100 ang nanakip sa one-time, big-time operation ng Philippine National Police o PNP sa Parañaque kagabi. May report si June Suriao. Nagsagawa ng one-time, big-time operation ng Philippine National Police sa Barangay Tambo at Santo Niño, Parañaque City kagabi. Bahagi ito ng Peace and Order Campaign ng PNP. 106 ang nahuli na lumabag sa mga city ordinances, tulad ng pag-inom ng alak sa pampublikong lugar, mga menor de edad na lumalabag sa curfew, half-naked o walang suot na damit pang itaas. May ilan ding nahuli na may mga standing warrant. 15 motorsiklo rin na walang dokumento ang na-recover ng mga otoridad. Dinala ang mga naaresto sa Parañaque Police Station. Gaya ng nakaraan, pinapili ang mga ito kung ikukulong o magpupusap na lang bilang warning sa kanilang unang paglabag. 55, 56, Agad na pinalaya ang mga lumabag sa ordinansa, kabilang na ang mga menor de edad matapos bigyan ng warning. Ayon kay Senior Superintendent Jemar Modiquillo, magpapatuloy ang ganitong operasyon at hindi na muling pagbibigyan ang mahuhuling lumalabag. And this is the last week ng operation natin. Kaya sa susunod na mahuli natin, kahit kinabukasan kagad, ay talagang wala na tayong usapan kung hindi talagang kinakasuhan na natin sila. Jun Suriao, UNTV News and Rescue, Philippines. At ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Deb Rivral mula sa Cebu City. Mayroon to, Deb. Yes, daghang salamat lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Nadakpan ang duha ka lalaki sa Cebu nga suspect sa pagpanglugo sa usa ka 12 anyos nga dalagita sa dakbayan sa Karkar. Aniya ang balita ni Gladys Tuwabi. Giimbestigahan na sa Cebu Provincial Police Office kung nagamitan ba og iligal nga drogas ang duha ka suspetsado sa pagpanglugos sa usa ka 12 anyos nga dalaga sa Barangay Tuyom, Karkar, Cebu. Nadakpan ang mga suspetsado nga sila Jonathan Olivari Quinto, 23 anyos, ug Ryan Patso Belario, 18 anyos, sa gibuhat nga hot pursuit sa mga pulis. Nahuli naman yung mga perpetrators. So now nandun na sila, investigation is ongoing. So kausap ko lang yung hepe ngayon na the suspects will be subjected to drug test. So tingnan natin kung ano yung kalalabasan nito. Sumala sab kang Police Senior Superintendent Eric Noble, Provincial Director sa CPPO. 100% drug affected ang Karkar, Cebu. Tayo sa City Anti-Drug Abuse Council to put these things into their agenda at pag-usapan nila yan. Ang drug problem, hindi lang pulis yan. Di ba? Hindi lang pulis yan. Kasama dyan yung local government. Gladys Tuwabi, UNTV Balita ug Rescue, Cebu. Padayon nga gipangita sa Joint Task Force Sulu ang mga grupo sa Abu Sayyaf, ilabi na ang mga adunay mga gikuptang bihag. Kini ang balita ni Dante Amento. Positibo el Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Sulu kay pasilya lang sila en kontra el lokasyon Aura del Magabandido Abu Sayyaf na probinsya. Buenamente ya sigon el Intel report na ayuda también del mga residente taas pera que tenepas na lugar. Ya sabía también sila el mga grupo chene cautivo na mano por eso uno sila con usted taman apas. Yaman kalayat sigon LASG ilehos ya sila na diila magakampo por causa ya sa kaya LAFP. We have some lead. As what I've said, they are highly mobile. Kaya kami naman, we keep on tracking them. We do not stop. Takorda prinsipya enero hasta ahora ta alcansaya na 9 elebrao cautivo del Abu Sayyaf. Ita esperanza que aumenta pa del mga siguiente día. 28 pa el ta está cautivo del ASG, incluido el 20 extranjero y 8 Pilipino. 6 meses el yadale el presidente Rodrigo Duterte con el Armed Forces of the Philippines para puede eradicar con el bandido Abu Sayyaf. So ang tanong mo kung matatapos ba natin tong rescue or ma-rescue ba natin lahat at maubos yung Abu Sayyaf,
it is clear na we are given 6 months by the President. Ang masagot ko lang is we will not stop. We will do our best effort. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Lain-laing klase sa karaang gamit sa pag-uma ang gipasundayag sa bag-ong abli nga NFA Grain Industry Museum sa Dakbayan sa Cabanatuan sa Nueva Ecija. Si Danny Munar sa mga detalye. Ang probinsya ng Nueva Ecija ang itinuturing na rice granary of the Philippines, kaya naman matatagpuan dito ang mayamang kasaysayan ng industriya ng bigas. Sa loob ng NFA compound sa Cabanatuan City, makikita ang bagong bukas na NFA Grain Industry Museum. Tampok dito ang ebolusyon ng pagsasaka mula sa produksyon, pag-aani, pagpoproseso at paraan ng pag-iimbak. Makikita rin dito ang mga sinaunang kagamitan sa pagsasaka. This was established since 1983 at lahat po ng masasaksihan ninyo sa museong ito ay nagmula po sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Libreng bumisita sa NFA Rice Industry Museum. Layo nito na matutunan ng mga bibisita ang kahalagahan ng bawat butil ng bigas gaya ng ginawa ng ating mga ninuno. Samantala, tiniyak naman ng NFA na mananatili ang kanilang kampanya na huwag mag-aksaya ng kanin. Inihayag rin ng ahensya na nakamit na nila ang 1 million signatures para sa kampanya na tinatawag na I Am a Food Guardian. Sa 2 kutsyarang naaaksayan po natin araw-araw, pag pinagsama-sama po yan sa bansang Pilipinas, isang maliit na pong bansa ang ating kayang pakainin. Taliwas naman sa unang napaulat, tiniyak ng NFA na sapat ang supply ng bigas sa probinsya ng Nueva Ecija. Muli rin nilang hinikayat ang mga magsasaka na ibenta sa ahensya ang kanilang palay upang magamit sa panahon ng pangangailangan. Yan po ay panahon na pag dumating po ang kalamidad. At ang mga makikinabang po niyan, ang ating mga consumers na karaniwan po ay ang mga maralitan. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Og na ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Deb Riveral, maayong udto. Daghang salamat, Deb Riveral, gikan sa Cebu City. Susunod, Italian Fabio Fognini umabante na sa semifinals ng Miami Open matapos talunin ng second seed na si Kei Nishikori. UNTV binigyang pagkilala ng Bureau of Fire Protection Cordillera dahil sa patuloy na suporta sa mga proyekto at programa ng ahensya sa rehiyon. At serbisyong kasangbahay na piling Best Public Service Program sa 12th National Product Quality Excellence Awards. Binigyang pagkilala ng Bureau of Fire Protection Cordillera ang UNTV dahil sa patuloy nitong suporta sa mga proyekto at programa ng ahensya sa rehiyon. Naritong ulat ni Grace Doctolero. Umabot na sa 406 ang naitalang insidente ng sunog sa Cordillera noong taong 2016. Mas mataas ito sa recorded fire incidents noong 2015 na umabot lamang sa 389. Pagpasok naman ng Enero hanggang Marso, 67 insidente na ang naitala sa rehiyon. Considering po that our statistics shows that all the fires or most of the fires that occurred is nanggagaling po sa tahanan. So doon po natin simulan ang pag-iingat sa sunog. Target ng Bureau of Fire Cordillera na mabawasan ang insidente ng sunog sa rehiyon ngayong taon. Kaya hinihikayat nito ang lahat na makiisa sa kanilang fire safety and awareness campaign. Kaugnay nito, binigyan naman ng parangal ng BFP sa Cordillera ang kanilang mga tauhan, mga opisyal ng barangay at iba pang government agencies na kaisa sa kanilang adhikain. Kinilala rin ang UNTV na isa sa media partner nito dahil sa walang sawang pagsuporta sa mga proyekto ng BFP sa Cordillera Region. Nagpapasalamat kami kay Kuya Daniel Rozon for always there yung ating UNTV in all the activities of the BFP CAR. At we're expecting that you'll be helping us again in the future para naman we can work out na to have a fire-safe nation. Gaya nga ng sinasabi ni Kuya Daniel Razon at Brother Eli Soriano, ginagawa to ng UNTV hindi dahil sa anumang recognitions, kundi ginagawa natin ito
dahil sa ganitong paraan, naluluwalhati natin ng Panginoon. Nagpapasalamat naman ang himpilan sa tiwalang ibinigay ng BFP Cordillera at tiniyak na patuloy na susuporta sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. At kinilala rin bilang Best Public Service Program ang serbisyong kasambahay ng UNTV sa 12th National Product Quality Excellence Awards. May report si Leslie Longbowen. Dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay. Bawat araw may mga kababayan tayong lumalapit sa programang serbisyong kasangbahay para idulog ang kanilang mga karamdaman at pangangailangan. Ano po ang ating may pagsisilbi, Nay? May ilan ding nanghihingi ng tulong upang makalapit sa mga ahensya ng pamahalaan. Pumasok ka sila kung pwede na surrender ako. Buhay tayo, may pag-asa. Dadali namin siya sa Biluna. Kami magpapasiltate lahat. Papakausap namin sa doktor. At dahil sa walang sawang pag-ayuda sa ating mga kababayang nangangailangan, ginawaran ng programa bilang Best Public Service Program sa 12th National Product Quality Excellence Awards Night noong March 25 sa Pasig City. Ang natatandaan ko lang lagi, ang binibili ng Kuya Daniel Rason na at mga programa ng UNTV, mga public service program ng UNTV, with or without award, ay dapat ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti. Of course, we are very, very happy and we are very proud to be a part of this serbisyong kasangbahay. Hindi namin ina-expect ito, hindi namin ito iniisip. Ang gusto lang talaga namin ay makapag-serve sa mga nangangailangan at saka makapag-inform. Ang Product Quality Excellence Award ay ipinagkakaloob ng Q-Asia Magazine sa mga kumpanya o produkto na nagpamalas ng kahusayan sa iba't ibang larangan. Meron kaming group panel discussion regarding such a nomination. No, kung deserving to receive an award ang isang programa like ng serbisyong kasambahay. Quality service, yun na lang kagad. Ang programa ay pinasimula ni Kuya Daniel Razon noong January 18, 2016. Bahagi ito ng layunin ng himpilan na makapagbigay ng mas malawak na serbisyo sa publiko sa pamamagitan ng pagbubukas ng UNTV Action Center. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinarangalan ng programa dahil napili rin ito bilang Most Outstanding Public Service Program ng National Customer's Choice Annual Awards noong December 6, 2016. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News. May balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.